Hello, good day sa ating lahat. Ano? So, we will now discuss imaging and design for the online environment. So, paano ba tayo gumagamit ng mga imaging and design para sa online world or the internet na tinatawag? So, before we do anything, test mo muna natin sa sarili natin. So, aling design ba dito sa mga nasa harapan natin regarding the food, hindi nyo isasali yung food nila sa pagpili ng magandang logo? So sa tingin nyo, para sa inyo, ano yung pinakamagandang logo ng isang fast food chain? So tingin nyo, alin dito sa apat na ito ang maganda? Okay? So you can pause and reflect kung ano sa inyo ang para maganda na logo ng isang fast food chain regarding or taking out aside taking aside the food they have. So I'll just pause for just few seconds. So yan, kung nakapili na kayo, it doesn't matter kung ano yung napili nyo as long as kung para sa inyo ay yung logo at ay yung definition nyo, wala nang problema. Personal preferences nyo yan. So, now we're going to talk about basic principles of graphics and layout. Okay? So, the first principle we have is the principle of balance. So, under balance, we have two. We have symmetrical balance and asymmetrical balance. Kapag sinabi nating symmetrical balance, when you have an image or a graphic picture, you just think of an imaginary or horizontal vertical line. And once you have think of it, put it on the center. Lagyan nyo sa gitna. Tapos, tingnan nyo yung magkabilang dulo kung pantay ba sila. Kapag pantay yung magkabilang dulo, wala silang pagkakaibang parts. You can call that symmetrical balance because sabi dito, symmetrical balance has elements of equal weight of either side of an imaginary horizontal or vertical line. So, pantay lang yung bigat, pantay lang yung nakikita nyo sa bawat isa. One good example na kapag para malaman yung symmetrical balance is you get a mirror, then you put the mirror on the middle. Then kapag yung mirror, nakapin yung kabila na picture sa other side ng mirror, you can call it symmetrical balance. Kasi pantay lang sila ng weight sa bawat magkabilang dulo. Ngayon, meron din tayong tinatawag na asymmetrical balance. Pag sinabi naman nating asymmetrical balance, ito naman yung unequal weight or unequal position. Na kapag ginamitan natin ng isang imaginary line or position or intensity or imaginary line, makikita natin yung position nila at intensity ay magkaiba. Kung papansin nyo sa image natin sa baba, papansin nyo, nilagyan siya ng imaginary line. Papansin nyo, magkaiba yung kabila dun sa kabila. So, hindi sila equal or unequal sila in position and intensity. Ayun yung tinatawag nating asymmetrical balance. So, those are the types of balance. Next element naman, meron tayong tinatawag na emphasis. Pag sinabi naman nating emphasis, ang goal ng art natin is to catch the viewer's attention. Makuha o mapukaw yung kanyang paningin. Mapansin niya yung isang bagay. Kasi when you use emphasis, you make one thing or one subject to stand out with the others. So kaya tayo gumagamit ng mga contrasting colors, mga sizes, para mukhang obvious or ma-emphasize yung subject natin. Katulad ng example natin sa baba, ayan, makikita nyo yung mga chess pieces natin. Yung nasa gitna is color white and the others are color black. So it emphasizes na may ina-emphasize yung nasa gitna kasi siya lang yung nag-iisang kulay. Same as din na picture dito sa kaliwa or the image, papansin nyo, isa lang yung color black. So, ibig sabihin, ina-emphasize natin yung color black. Kasi siya lang yung nag-iisa. Emphasis. Sumunod, we have movement. Pag sinabi nating movement, may paggalaw yung mga mata natin around the screen. May flow, may movement. Although the picture is not moving,
there should be movement of the eyes when you're looking on that specific image. So for example, dito, kung papansin natin dito, parang yung movement na nangyayari dito is going upwards, then going right. Parang paganto. Ganito yung movement niya. Then the others, or the other picture naman, since may mga numerical na figures dyan, nagkakaroon tayo ah, ng sequence or ng order paano siya gagalaw. So una, 1, 2, 3, 4. So paganto yung movement niya. Going to the right, then going downwards. Okay? 1, 2, 3, 4. Kasi may mga number. So, nagkakaroon ng movement dun sa viewer's eye. So, that's the element of movement naman. Going to the next, we have pattern, repetition, and rhythm. Pag sinabi natin pattern, repetition, and rhythm, may repeating visual element na nangyayari dun sa isang picture or layout na nagkakaisa naman sila or may unity or may balance na nangyayari. So, for example, we have pattern. Pag sinabi mong pattern, may isang object na umuulit sa isang artwork na nakikita mo parang may pattern na nangyayari. Kaya katulad yan, meron dito, nag-iisa puti, tatlong puti, tas tatlo ulit, tas isang puti. So, pattern siya. Kung di siya nakikita ganon, o nakikita nyo yung mga bilog-bilog, so yung bilog-bilog natin may dalawang itim dito, tas may dalawang itim din dito, tas kabilang dulo, may puti. So, may pattern, may pag-ulit. Okay? Sumunod, yung repetition works with pattern also. Kasi si repetition is pag-ulit ng mga elements sa isang art that creates unity. For example, pag-ulit ng shape, pag-ulit ng color. So, yung tinatawag nating repetition. Okay? Then, next one, we have rhythm. Si rhythm naman, it has repetition, but not most likely mayroon siya minsan na pattern. Basta ang goal ni rhythm is to create a sensation, feeling, or of organized movement. May groove yung isang artwork. So that's for pattern, repetition, and rhythm. Sumunod, we have proportion. Pag sinabi nating proportion, ito yung harmonious relationship ng dalawang elements sa isang picture. Na kung saan yung isa medyo mas malaki, tapos yung isa maliit. Pero hindi siya pangit tingnan. Hence, the word proportion. Kapag balance kasi yung isang bagay, hindi siya good proportion, bad proportion siya. Which creates monotony. Nagkakaroon kasi ng equal division. Pero pag good proportion, although lamang yung isa, pero nakikita mo naman na maganda naman siyang tingnan, harmonious siyang tingnan. So, you can also use the magic numbers for proportion is 75, 25. 75 yung medyo malaki, 25% yung natitirang maliit. Para maging good proportion yung isang bagay. Okay? And last one, we have what we call variety. Pag sinabi nating variety, ito yung paglalagay ng iba't ibang elements na sa isang image. For example, may mga pictures, may mga shapes, may iba't ibang colors, or iba pang elements. Kaya tayo naglalagay ng iba't ibang elements is to catch the viewer's attention. Kasi napakadal ng isang artwork na kapag iisa lang ang kulay, iisa lang ang shape. Kumbaga, wala siyang kabuhay-buhay. So, kaya tayo gumagamit ng iba't ibang elements or iba't mga variety of elements is to give life to the artwork or to the layout or to the graphics to catch the viewer's attention. So, recall lang natin yung mga elements. So, first, we have balance. Sumunod, we have emphasis. Movement, pattern, repetition, and rhythm. Iisa lang to guys. Pinag-iwahiwalay lang natin para mas maintindihan. We have proportion, and last one, we have variety. So, some guidelines. Next na tayo. Isa sa mga napansin kong kakaiba, na kapag binago mo ang isang design ng isang text, magbabago ang meaning. For example, nakikita nyo sa screen niyo, nakalagay dyan, you will always be mine forever. Sabi niya, parang sweet, akin ka lang. Parang ganon, no?
So, it has a sense of romantic, something like that. Pero once na kapag binago nyo yung font style, magbabago yung meaning. Okay? Nakita nyo? Nagbago yung meaning, pero the same words. Parang nangyari dito, possessive na yung isang tao. Parang thriller, parang nakakatakot na. Okay? So, ayun yung mga kailangan natin malaman na nakadepende rin pala sa graphics ng isang bagay para magbago yung isang text. Okay? So, next tayo. Meron din tayong tinatawag na infographics. So, sa infographics, isa siyang graphical material that gives or shows information about some topic or certain topic. Ano? So, for example, flyers or information ng isang tao, parang as long as may information siya and uses graphical materials, infographics 'yon. Okay? So, paano ba gumawa ng isang effective infographic? So, unang-una, your design must be unique for it to stand out with other infographics. What if kung nagkaroon kayo ng competition to create an infographics? So, mangyari nun, gagawa kayo ng sariling infographics. Then, nangyari kasi, what if, kung pare-pares lang kayo ng color, pare-pares kayo ng design, wala mag-i-stand out. Hindi siya magiging unique. Kumbaga, parang nakakaano tingnan kasi, ay, pare-pares lang naman sila ng gawa. Nakakatamad tingnan. Kumbaga. So, your art or your design must be unique in order to catch someone's attention. Okay? It must be always unique. Sumunod, we should make it simpler. The artwork should be simple. Hindi yung napakadaming design, ang daming text, yung parang ang sikip-sikip na nang nakikita natin dun sa text na iyon. So, we should refrain from those. Okay? So, make it simple. Onting picture lang, onting text, kahit nga isang sentence lang, okay na. Kuya, keywords lang, okay na yon. Sumunod, be creative and be bold. Pag sinabi natin be creative and be bold, dapat yung artwork mo pa lang, malayo pa lang, ay, ang ganda ng artwork na yon. Ay, kakaiba siya sa iba. Tingnan mo yung design nyo, hindi ko naisip yun pwede pala yon. So, dapat mag-i-stand out yung isa mong gawa. Dapat sinisigaw niya yung isang design or kumbaga, kung trademark to ni ganito, dapat meron tayong makikitang trademark niya. For example, yung ganito yung classmate, kilala siya bilang joyful. Dapat yung artwork niya, joyful. So, gagawa ka ng creative idea na mapagpapakita ng sarili mo na joyful ka. And last one, bold. Kung ano yung information na gusto mong ipakita, you make sure na i-show it mo agad. Hindi yung dahil pang sinasabi dun sa infographics. If you talk about engineering, you talk about engineering agad. Hindi yung ang dami pang sinasabi na hindi naman na tungkol sa engineering. Dapat on point lagi yung mga information natin na nakalagay dun sa infographics. Sumunod, less is more. Kapag less is more, pag sinabi nyo less is more, mas konti yung laman ng isang infographics, mas maganda. Bakit? Kasi kapag yung isang bagay kasi ang daming nakalagay, especially kung napakadaming text, hindi mo siya babasahin eh. Kasi tatama rin ka basahin kasi ang haba-haba. Diba? So, make sure na may infographics na gagawin ninyo is less lang yung mga nakalagay. For more space din, kasi mas maluwag yung isang infographics, mas makakaya siyang tingnan. Okay? And last one is the importance of getting it across. Importante na ang inyong mga infographics ay may portability or flexibility sa give the information to other people. For example, you may also embed QRs, no, or barcodes for additional information about that info na nakalagay dun sa inyong infographics. Pwedeng gawin nyo, uuntian nyo lang yung info about certain topic na nakalagay sa infographics nyo. Tapos kung gusto pa lang malaman or gusto silang additional knowledge about that infographics, ilalagay nila doon. Okay? So,
para hindi rin siya para mapasok din natin yung less is more. Tapos make sure din na yung mga infographics niyo is hindi lang siya one sa isang paraan lang makukuha. For example, hard copy lang meron kayo. So make sure na may soft copy din kayo para mas mapabigay nyo sa iba or ma-disseminate nyo pa information sa iba. So that's the importance of getting it across. So ito na yung kabuuan ng ating lesson for this week. So ipopost ko na lang yung activity natin na gagawin natin sa Google Classroom. So, I'll make instructions on how you're going to do it. So, may criteria doon na susundan. So, ang gagawin ninyo, sundan nyo yung criteria to make sure na magkakaroon kayo ng mga matataas na points. Okay? So, and yung mga activity natin for this week is dalawa. And yung activity na yun ay groupings. So, yung groupings na yun, so mangyayari, dalawang activity, same groups. For example, sa activity 1 and 2, may isa lang kayong grupo, same members. Okay? Then, ang mangyayari, lahat ng members magpapasa. Pero iisang output lang ipapasa nyo. For example, may kaklase akong tatlo. Si Mark, si John, tsaka si Gerald. Ako si Mark. Si John tsaka si Gerald at ako, pare-parehas na kami ng pinapasa. Isa lang yung output na ipapasa namin, pero lahat kami magpapasa. Tapos, make sure na i-include nyo yung pangalan ninyo tsaka section nyo dun sa artwork na gagawin ninyo. Okay? So, that's all for this lesson. So, ipopost ko na lang mamaya. Or ipopost ko mamaya yung activity natin, ha? Okay? Maraming salamat sa pakikinig and stay safe. Kung kayo ay inulan or binabaha dyan sa inyo, you make sure you're always safe. So, safety before anything else. Okay? Goodbye and God bless us all.